O eto mga kadunatics, grabe, nagsalita na si Inday Sara Duterte patungkol sa kanyang na-archive na impeachment. Well, matapang talaga itong si Inday Sara Duterte mga kadunatics. Bakit mga kadunatics? Gusto pa rin niya ng bloodbath? At totoo naman talaga mga kadunatics, kung magre-representa ka ng mga evidences through social medias and press conference, walang maniniwala sa iyo. Kaya in order to vindicate herself mga kadunatics, gusto niyang bloodbath. Ngayon daw mga kadunatics, hindi tayo pwedeng mag-relax kasi itong mga evil forces, hindi natutulog yan. Bakit mga kadunatics? They will always do something and find ways mga kadunatics to destroy the Dutertes. Kaya ang sabi ni Inday Sara Duterte, once and for all, dapat magpatuloy yung impeachment para ma-present ko yung mga evidences. And for sure mga kadunatics, maraming evidences yan si Inday Sara Duterte. But for now, magbunyagi muna tayo. Kasi nga mga kadunatics, nanalo tayo for this year. Panoorin natin yung video mga kadunatics kung saan sinabi ni Inday Sara Duterte na May 26, May 2027, and 2028 mga kadunatics, pwede pa rin sila mag-file daw ng impeachment case. Grabe talaga, di ba? Ayaw talaga nilang tumigil mga kadunatics. Kaya nga mga kadunatics, si Inday Sara Duterte lang talaga ang pinaka-threat nila come 2028 election. Kaya by any means possible, gagawin niya nila mga kadunatics just to eradicate them. Well, panoorin natin yung video. As I said, diba, I wanted a bloodbath, meaning I wanted all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented for everyone. But unfortunately, wala na siya sa pagkakaroon. And of course, as I said, kinahanglan pangandaman ang tanan na posibleng mahitabo. So possibly, wala takibalo, 2026, 2027, 2028, na ay mga mag-file na po og impeachment. That will be another opportunity to answer. Wow, grabe mga kadunatics, di ba? Oh, nakita mo kay Inday Sara Duterte, hindi siya nagbunyagi actually mga kadunatics, pero sa atin, grabe ang saya natin, di ba? But kung ikaw yung nasa receiving ends sa mga ganyang mga paninira mga kadunatics, there's nothing to be joyful about mga kadunatics kasi pinag-iisahan ka. Can you imagine? You're up against the government. Pero, well, kaya nga, kailangan talaga ni Inday Sara Duterte yung suporta natin mga kadunatics kasi tayo lang ang meron siya. Ano po yung reaction mo sa naging desisyon ng Senate sa pag-archive po ng articles of impeachment? Yes, kinahanglan nato respetuhon ang role sa ato ang Senate of the Philippines, dinhi sa ato ang nasod ug sa ato ang demokrasya. So kung mauna ang desisyon sa majority sa members of the Senate, everyone must follow and respect that decision of the Senate. Last na lang, Vicky. After the pag-archive sa impeachment, saan next for from Vice President Sara or the Office of the Vice President? Tinanong siya dito mga kadunatics, what's next after na-archive yung impeachment case? So, Bisaya pala to, so we'll just have to translate it from time to time mga kadunatics. Let's go. Well, padayon lang gyapon mi Let's sa go ako on. ang trabaho, wala man mini-undang. Keep going. Sorry, magtagalog na lang ko akin para magamit ninyo siya. Magtatagalog pala. Okay, Sorry. Sabon na to. Magtatagalog pala. Okay. Magaling dito si Inday Sara Duterte mga kadunatics. Flexible talaga. Alam niya yung gusto ng mga tao. Tanan again. So, patuloy pa rin kami sa pagtatrabaho namin. Hindi naman kami tumigil sa Office of the Vice President sa pagtatrabaho. Kahit na nakita ninyo na binawasan yung budget namin, tumuloy pa rin yung trabaho namin. And lahat ng personnel, including the Vice President, sa Office of the Vice President are ready and willing to serve our country. Nice. VP, yung result, the outcome of the trial, is it something that you expect or otherwise given the new composition of the 20th Congress? Wala pa may trial, no? Wala pa nagsugod ang impeachment trial. But sa tinuod lang, wala man ni one particular na expectation. Tanan nga pwedeng mahitabo, ginapangandaman yun na sa ato ang defense team. Bisaya na po.
And kining nahitabo karon na sa Senate nga gi-archive nila ang impeachment complaint, isa sa posibleng mga mahitabo, and as I said, we need to respect the decision of the Senate. Before VP, Sabi nila mga kadonatics na even though na-archive, but we still have to prepare for anything that will happen ahead in the future. So, but archiving the impeachment mga kadonatics, something that we should respect, sabi ni Sara Duterte. you said na you really want a trial, but it turned out na the Senate aborted the articles of impeachment to give you a platform daw to defend yourself, sana. Oh yes. Tama. As I said, diba, I wanted a bloodbath, meaning I wanted all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented for everyone. But unfortunately, wala na siya sa pagkakaroon. And of course, as I said, kinahanglan pangandaman ang tanan nga posibleng mahitabo. So possibly, wala ta kabalo 2026, 2027, 2028 na ay mga mag-file na po og impeachment. That will be another opportunity to answer. VP, last na lang ang my part. Tingin mo dito si Senator Alan Peter Cayetano kung napolitika siya, hindi mo na lang unta ka sa 2028, hindi na ilagi sa mga iunahan impeachment. Well, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano mga kadonatics, sabi niya, huwag niyo na idaan-daan sa impeachment na ganyan. Kung gusto nyong talunin nyo via election this coming 2028. Grabe yung statement ni Alan Peter Cayetano mga kadonatics. Sabi niya, dapat, kung malakas kayo, sige, talunin nyo sa 2028. Huwag niyo na idaan sa mga ganitong dirty tactics. Ito yung tinanong. Ito yung response ni Inday Sara. Gusto gid kaniya yung pa-impeach kaya iagi na lang daw sa pag hindi mo na lang daw ka sa 2028 presidential election. Well, yes. Ang mga senators na sila kaugalingon po nila na mga stand and opinion, and we should respect each manifestation and stand sa ato ang mga senators. Thank you. Grabe si Inday Sara Duterte dito mga kadonatics. Hindi niya sinagot ng diretso yung tanong na yun kasi nagbibigay yun ng hint na tatakbo ba siya o hindi. Mas dodoble yung effort ng mga demonyo mga kadonatics pag sinabi niya dito, I think that is true, na talunin na lang ako kung gusto nyo. So that would give them a hint mga kadonatics na talagang tatakbo si Inday Sara Duterte. So, yung sagot niya lang dito mga kadonatics na we should respect their opinions. So good, right? May hapon. I think si Senator Cheese, part sa iyang speech, mo siya na either, is it parang ipano na natin ang Constitution or you just hate the Dutertes? What is your take on that? Well, I am not surprised sa declaration ni Senator Cheese Escudero because daghan kaayo ang ingana ng mga individuals, no? Tungod lang because they are colored yellow or they are colored pink or they are Marcos loyalists, and kalaban nila kalaban nila si former President Rodrigo Duterte. By deduction, kalaban nila ako. So, murag gilabel nila ang tanan Duterte as one Duterte, and then we are anti-Duterte all the way. So, I am not surprised nga na ay statements na ingana because makita nato na sa ato ang ubang kaigsuunang Pilipino. Pumunta pa daw na ang travel authority. Anong totoo doon, guys? Sorry ma'am, niyato daw ko og Kuwait without travel authority. Kinsa nagsulti po? Niyato daw, pumunta daw ako ng Kuwait without travel authority, sabi ni Castro. Claire Castro. Grabe mga kadonatics. May fake news pala si Castro.
Can you imagine, spokesperson ka tapos magsasalita ka ng ganun? Ha? Sinasabihan mo yung Vice President na walang travel authority? Grabe, tapos sila yung sabi-sabi na ang dami daw fake news para sa kanila. Well, mga kadonatics, as I said before, na yung pinakamalaking fake news ngayon sa bansa ay yung palasyo. At isa pa, yung kongreso. Well, sila naman yung lagi nagsasabi na huwag mag-propagate ng fake news and misinformation. Although wala bigyo ko kanungog giunsa niya pagsulti ma'am, giunsa niya pagsulti. Basta yung nakaayos lang. How the way she said it? Allegedly, nakadeploy ng travel authority. Okay, so alleged lang Alleged. siya ma'am, no? Wala tay video recording, statement at all. Nagikan yun sa iya ha. And then isulti siya nga iya to. Okay, sige. Gusto lang ako klaruhon ma'am, kaya wala maguna ako nakita. So, yes. So, ang Office of the President Always and na, ang na? PCO, sila man ang permi na nagasulti, no, nga dapat dili ta Fake news. mag-propagate o misinformation and fake news. And there's no truth at all nga niyan to cooperate without a travel authority. So, I guess, isa na naman yon sa ginagawa ng Office of the President na yung ilihis ang usapan sa kung ano ang totoong nangyayari sa ating bayan. So kahapon, nakita natin na unfavorable sa administration ang desisyon ng Senate of the Philippines. So gumawa na naman sila ng kwento na umalis ako ng bansa ng walang travel authority para doon na naman matutok yung Another attention evidence. ng mga tao and matuloy na naman yung lagi nilang paninira. Grabe talaga, no? Grabe mga kadonatics, no? After one incident mga kadonatics, pag hindi mag-successful, another incident na naman yung sasabihin nila. Like this one mga kadonatics, another fake news na naman. And then yung mga tao, yung mga opposition na, ay nako, yung hinihintay lang mga kadonatics, yung mga negative, galing sa mga Duterte, magkakarandara pa ng mga kadonatics kung paano sila mag-react. Naghihintay lang parang mga scavengers. Ay nako. Sa akin, ang sinasabi ko nga, ang tawag dyan is political scapegoating. Guys, kumusta sa president? Si PRD, former President Duterte, he is okay. Lately, most of the time, katong sa pagbisita nako, he was always in a good mood. There was only once na dili siya in a good mood. And wala na lang po ko nangutana kung ano, na bad mood siya. And he was truly very happy noong na tinawagan siya ng kanyang lawyer at ibinalita sa kanya na nanalo siya sa Supreme Court case. Kasi isa siya sa mga lawyers ko doon sa Supreme Court at binalita sa kanya na sinabi niya sa kanyang lawyer na mag-relax daw siya for one day. Hindi daw siya mag-meetings at hindi siya mag-physical therapy dahil gusto niya daw i-enjoy yung moment na nanalo yung kaso sa Supreme Court. How kay Miss Hanelet, BP? Nice. Good to know mga kadonatics na si Tatay Digong is masaya talaga na nanalo sila sa Supreme Court. Yung base doon mga kadonatics, yung result ng Supreme Court na sinasabi nila na unconstitutional yung impeachment of articles, sila pala yung nag-file ng case doon mga kadonatics, at of course nanalo si Tatay Digong. That's good news for him, at least pampalubag loob kay Tatay Digong while he's away. Siya maka-visit daw sa ICC. Ang alam ko lang ay merong order galing sa ICC na ipinagbabawal, kinancel. Merong order na kinancel lahat ng kanyang pagbisita. Hindi ko alam kung ano ang rason dahil hindi pinakita sa amin yung papel kung ano yung rason ng pagbabawal ng pagbisita ni Miss Hanelet Abanceni.
Ooh, alright. Relax lang talaga magsagot si Inday Sara Duterte mga kadonatics kasi alam niya na she has us mga kadonatics. Well mga kadonatics, natanong din pala yung kay Advancenia na bakit hindi siya nasuspende yung pagbisita niya kay Tatay Digong. At definitely Inday Sara Duterte will do something about it mga kadonatics. But dito sa interview sabi niya lang na hindi pa ipakita sa kanya yung mga reasons kung bakit nasuspende. Well, yeah, maybe for some time na mga kadonatics, maybe few days from now, malalaman natin kung ano talagang reason. Inday Sara will do something about it. Kasi gustong-gusto talaga ni Tatay Digong na may bisita siya mga kadonatics. Kasi ikaw ba naman, no? Sa iba yung dagat, tapos pinagkaitan ka pa ng pamilya mo, immediate family, mga kadonatics na bisitahin ka. That is something very wrong. Especially for an 80 years old like Tatay Digong. Thank you so much mga kadonatics and please comment down below. I will read it all. Please take care of yourself mga kadonatics. God bless you. Do subscribe pala and like. Bye-bye.